Hello mga Chikilabs at Beshi ko at sa mga Beshi nung expired. Ayan yung hinihintay ninyong lahat about kay Herlin Hipon Budol, Rob Gomez at kay Bianca Manalo. Nandito na ang totoong kwento. So watch muna natin. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Sikat ngayon ang awitin na yan. Bakit? Di ba naging ano yan, naging theme song ng isang teleserye. Herlin Budol. Yes! Oh, Diyos ko, nakakaloka. Sila ngayon ang laman ng mga balita. Ano ba yan? Nakakaloka. Oo, totoo kaya to? Oo, knows nyo na ba yun? Naloka ako sa mga revelation. So, paano ba natin uumpisahan yun, Loy? Ang haba eh. Sino ba nagkalat yan, Loy? Ay naku, eto na nga, Nay, di ba? Nagimbal ang social media. Dahil nga dun sa mga post, nung kain-kain, yung mga ganon, di ba? Kaya tuloy ngayon ang mga joke, parang gutom ako, gusto ko kumain. Kain kita. Ay, may ganon? Ikaw na lang kain ko. Ay, may ganon? ako gutom na gutom sa akin naman ng isa. Ni Herlin Budol, apparently yan ha. Kay Rob Gomez, so nagsasagutan sila. Oo nga, kasi nga, Nay, apparently din, itong phone daw ni Rob Gomez, nawala. Ito yung kanyang official statement, Nay. Sabi niya na, please be advised that my phone was taken and used it without my consent on December 20, 2023 from 12:30 a.m. to 4 p.m. Worse is, that person who took my phone posted pictures of mine in my own social media account pretending that I posted it with the intention of destroying my reputation. Ayun! Oo, at ang nakakaloka nito, no, sa sarili niyang social media, ipinost niya yung kahihiyan niya na dininay ni Rob Gomez. Na siya yung nag-post. Siya yung nag-post. So, ibig sabihin, pwedeng hindi siya yung nag-post, pwedeng ang ina ng kanyang anak na si Shaila Reportera ang nag-post. Yun nga. Oo. So, malinaw dito, Loy, hindi siya ang nag-post, pero yung mga series of screenshots ng mga convo nila o ng chat nila ni Herlin Budol ay ikinukumpirma niyang sa kanya galing talaga yun. Sila talaga yun ni Herlin Budol. Wala siyang sinabi, Nay. Siyempre, Mama Loy, no? Pag tinignan niya yun, nakakahiya siya. Bakit? Siyam siya, kuya eh. Ay, ba't ka nagkakaliiti? Kuya, babae rin ako eh. Ha? Di ba last week tinuli ka na? Nakakaloka. So anyway. So hindi niya kinonfirm nor denied, no? Pero sinasabi niya na wala yung phone niya at may mga nag-post. So hindi din natin alam kung legit yung mga na yun, kung talagang sa phone ba niya galing, o edited ba yung mga conversation na yun. At bahagi nga ng mga post niya ay yung mga naglalandian sila at the same time nag-aayaan sa kondo ni Herlin at minsan ay hinahanap pa niya si Rob bakit hindi sumasagot o kaya bakit gabing-gabi ay sumatawag siya, nagdududa na raw tuloy yung mga kasama niya sa bahay, sabi ni Herlin. At ang nakakaloka pa ng taon, feeling pa ni Herlin Budol, kung si Herlin man yan siya ay pregnant. Kay Rob kaya yun? Alam naman sa akin, 5 na yung anak ko lusot. Kaya pala nakita kayo dati ni Herlin? Huwag mo kang ganun, Loya, hindi kami wala, nag-chika lang naman kami. Sa Inspires. Oo. Sa interview pa, paano kayo ba sinabi yan? Basta, nagulat lang ako sa tanong mo. So anyway, going back, so buntis nga ba si Herlin? Pero parang sa pinakita niyang pregnancy test, parang isang guhit lang. May mga exchange nila, Nay. Meron pang isang sinabi doon na alam ko yung pinasok ko, may mga ganun pang sinasabi si Herlin Budol. Oo, na alam niyang parang kabit siya at alam niyang may nauna sa kanya. So tanggap niya yun. At paano daw siya, kung halimbawa ang paraan na para makita ulit si Rob sa kay anak niya, kung makikipagbalikan siya dun sa nanay. Paano daw siya? Totoo kaya yun? At paano nga naman si Herlin Budol nito? Meron pang isa, hindi ba? Si Bianca Manalo. Ay, na may jowang tao, hindi ba? Ang boyfriend niya, si Senator Winggat Chalian. Na pinapalagay nga ng lahat na mukhang legit kasi sabi, he's not here, he's in Valenzuela. Parang pinapupunta niya si Rob Gomez doon sa BGC habang siya nasa Makati lang at pipit ng aso. Pwede naman daw siya makipagkita kay Rob. Kasi alis siya ng 10, so before 10. 7 a.m. no? Aga. Quickie, kuya. Walang quickie, gaga. Hindi. Siyempre gusto lang, siguro kung magkikita sila, mabilis silang chikahan. Ganon. Hindi pa talaga ibig mo sabihin. Gaga? Ay, binibigyan mo na naman ng mali siya, no? Diyos ko, alam mo, hintayin natin, baka naman sumagot si Bianca Manalo sa isyong ito at si Senator Winggat Chalian. Senador yun, kuya. Wala ba siyang intelligence report? Ay, mga pa-intelligence report ka nang nalalaman. Iba-iba talaga yung theory nila sa likod, no? Grabe, no? Eto na, Loy, samantala, nagbigay naman ng statement si Bianca Manalo para pabulaanan ng ipinapakalat daw na Malaysia
ng mga tao. Hindi niya idininay na message nga niya kay Rob Gomez ang mga naglabasan. Pero hindi pinalampas ni Bianca ang mali siyang gustong palabasin ng mga netizen. Mula doon sa statement na yon ng beauty queen ay umarko naman ang kilay ng iba. Nila, bakit kailangan sabihin ni Bianca kay Rob na he's not here, he's in Valenzuela, na ang tinutukoy ay ang boyfriend nitong si Senador Win Gatchalian. Bakit daw hindi pwedeng ando ng presensya ni Senator Gatchalian? Kung magkaibigan lang talaga sila ni Rob at iaabot lang naman pala nung lalaki ang Christmas gift. May isa pang nag-comment na sana ipakita ni Bianca ang buong convo nila ni Rob para hindi mabigyan ng mali siya ang kanilang friendship. Isang nakausap naman natin na ba't hindi na lang daw ipalalamove o ipag-grab ang regalo para hindi na sumuot pa sa matinding traffic yung lalaki. Pero may ilang netizen naman na hindi naglalagay ng mali siya sa convo na yon ni na Rob at Bianca. Sana raw ay sampulan ang mga malilisyosong pag-iisip ng mga ito. Sana nga malilisyoso lang ang isip ng mga dudang netizen sa isyong ito na kinasangkutan din ni Herlin Budol sa God's gift to women daw na si Rob Gomez. Pero alam mo, feeling ko, ayaw pa magsalita. Ay, naku. Kasi sabihin mo nang walang mali siya yung mga text niya, yung message niya sa Telegram, di ba? Siyempre, isipin pa rin ng mga tao, ay, magkikita, magjujugjugan. Oo, ganun ang isipin ng mga tao. Pero dapat i-clear yan o i-klaro yan ni Bianca Manalo kung anong ibig sabihin niya doon sa mensahe na yun. Eh, saan nag-delay na si Rob Gomez kung di talaga sa telepono niya galing yung mga screen grab na yun? What do you mean? Hindi, I mean, dapat inabsuelto na ni Rob Gomez, si Herlin Budol, saka si Bianca Manalo, kung totoong hindi galing sa telepono niya yung mga conversations na yun na screen grab. Di ba? Well, kung ako nga kay Rob Gomez, dapat ganun ang una kong statement na nakakaya dun sa dalawang babae, wala silang kinalaman dito, plus the fact na baka hiniba lang yung pangalan, di ba? Meron lang gustong sumira sa kanya, kaya kinreate yung kunwari siya si Herlin Budol at si Bianca Manalo. Kaya lang kuya, hindi naman dininay. Ano? Alam mo si Brenna nag-create ng problema eh. Ha? Oo, tapos na sana eh. Nagtatanong lang ako kuya. Oo nga. Kaya kayong sumagot ng tanong ni Brenna, ako napapagod na. Time for the reaction. Yes, ayan guys, yung mga yan, legit po talaga yan at kailangan po talaga ng mga artist natin na minsan balita sila para sila po ay umingay ang pangalan at maging sikat. Okay? Tapos yung mga issue-issue nila, normal po yan. At trabaho yan nila Christopher May, nila Ogie Diaz, Lolit Solis. So, ayan, maaaring bayad or hindi bayad, pero yan po talaga ang trabaho nila. At kailangan po sila ng mga artist natin para kahit papaano makilala sila at sumikat, di ba? Ganun lang po yan. So, yung mga besh kong expired dyan, pag alam nyo naman na mali ang artist, lalo na yung mga diehard fans dyan, huwag nyo nang ipagtanggol, di ba? Ganun naman talaga, walang perfect. Pero sana, pag maling-mali naman talaga, huwag nyo nang ipagtanggol, lalo na yan, di ba? Ikaw kayo nasa sitwasyon nung asawa ni Rob Gomez, di ba, na inagawan. Anong mararamdaman mo, di ba? Ganun lang yung kasimple. O niloko ka, o di ba? Anong mararamdaman mo? Always put yourself into other shoe, ika nga, para maramdaman mo kung anong nararamdaman ng kapwa mo. Isa pa, ayan, kay Herlin Hipon Budol. Ay, taray. Apakaganda mo, girl. Ayan, nakapagpaganda ka na nga dahil sa siyensya, pero parang lalong sumasama yung ugali mo. Ang dami na nitong issue before. So, ayan, ngayon lalong lumalaki yung ulo niya. So, sana wag nang itangkilikin to kasi ng mga tao eh. Ang dami rin naman kasing pransya dito sa Philippines, di ba? Na tinatangkilik pa yung mga walang kasi-resens talagang artist natin. Kawawa naman yung may mga potential talaga at yung mga nag-work hard na hindi napapansin. Pag mga gantong artist, yung mga pasaway, yung mayayabang, wag nyo na po talagang tularan at wag nyo nang panoorin kasi walang saysay. Kawawa naman yung mga iba nating magagaling talaga at deserving na artist. Sa'yo naman, Miss Bianca Manalo, so good luck sa'yo. Ikaw, bahala ka kung anong gagawing tumbling. Kay Senator Win Gatchalian, galingan mo na lang girl, parang Q&A lang yan. At sa'yo naman, Rob Gomez, huwag mo naman gamitin yung itsura mo bro para mukbangin ang mga bilatsor, mukbangin ang mga beauty queen natin. Kawawa naman sila, di ba? Especially si Hipon, alam mong kulang sa pagmamahal, huwag mong abusuhin yung kahinaan niya, di ba? Huwag mong abusuhin yung kahinaan ni Hipon. Hipon na nga eh, tapos inaabuso mo pa. So sana maging okay ang lahat, ayan. At good evening sa inyong lahat.